Okay, so start tayo sa GBP/USD kung ano yung possible trade natin. So last week is bearish yung market, no? So nagkaroon dito ng ranging and konting retracement and downtrend. So half of the week is this downtrend, which is na-catch natin yan, yung sell na yan. Diyan tayo nakapasok and natipi tayo. So konting review lang and konting confluence na nakita natin dito, no? So, ang pinaka hindi na kukuha ng mga nakakausap ko na trader is kung ano ba yung mga additional confluence ko. So, yung mga confluence na sobrang ginagamit ko and sobrang nakakatulong sa akin is this one, parallel channel, and may fib retracement. Itong fib retracement. So, pag nag-align yung dalawa na yan is napakataas ng chance na makuha mo yung trade mo ng tama. So, for example, this one, no? Ilatag natin yung fib retracement. Nakita nyo, itong mga points na to, no? Yung mga points na yan, so fib retracement is nire-respect. Okay? So, maiiwasan natin yung pagtitrade natin in the middle of this parallel channel. Okay? Yan yung mga failed trades, na possible failed trades na pwede mong maiwasan. And ito naman yung mga channels, ito naman yung mga points na mataas yung chance mo na makakuha ng magandang trade. Okay? So, kung napapansin nyo, ako, kumukuha ako ng trend or ng overall structure sa 1 hour, 4 hours, and daily. So, dyan ako nagbabase. And sa 15 minutes, 30 minutes, and 1 hour, yung mid time frame ko. So, dyan ko sinusukat yung fib retracement ko. Okay? Kita nyo dito, kung mapapansin nyo, is align yung fib retracement natin sa parallel channel. So, tignan din natin dito, no? Fib retracement. Ilalatag mo to at the top of the recent high up to the bottom. So, yun, makakatulong itong parallel channel. Ano ba yung settings nito? Sige, pakita ko na lang din yung settings nito. Ito, yan. Screenshot nyo na lang para ma-save nyo sa trading view nyo. And yun. And also, itong settings ng Fibonacci retracement natin. You can copy this. Okay. And pwede nyo siya magamit sa routine nyo sa pag-a-analyze ng market. And you just need those two tools para makakuha ng magandang point of interest, no? And also, kung mapapansin nyo, ito, gumagana siya dito. Yung trend line na yan, no? Makakuha ka ng magandang mga points dyan. And dito sa trend line na to, pag nilatag natin yung trend line dito. So, makikita nyo, yung mga points na yan is nandiyan dyan yung mga high probability trades, no? So, may iwasan mo na mag-trend around here, here, here. Diba? So, mababawasan na yung pag-overtrade natin and syempre, pag less trade ka, mas mape-preserve mo yung capital na meron ka. Okay? So, i-analyze natin itong GBP/USD, EUR/USD. So, first, dito sa GBP/USD, ito kasi yung tinrade ko this week. So, mas nakafocus ako dito dahil mas malaki pa yung space natin dito to trade, no? Unlike sa EUR/USD is hindi ko siya ganun na pagtuunan ng pansin. Although may magandang trade din siya last week, pero pumili lang ako ng isa kung GBP/USD ba o EUR/USD ba.
So 'yan, hindi mo kailangang i-trade yung parehas dahil kung kikita ka naman sa isa, ba't hindi mo na lang siya i-maximize. So, weekly natin is currently bearish, 'no? Bakit siya bearish? Kasi meron ditong break of structure. So this is our external high and this is our external low because this is the peak. This is the highest point before pushing down at makapag-break ng structure to the downward. So, after ng retracement, so nagkaroon dito ng unchoke, change of character, no? So, confirmed na this low is our external low. So, mapapansin nyo, nag-trend siya dyan, no? Kung ilalatag natin ulit yung fib retracement natin. So, nag-trade siya dyan hanggang dito sa point na to. Okay? So, mapapansin nyo, yung highest point ng ating current price sa weekly chart is nag-touch doon yung trend before pushing down. So, yan. Kita niyan sa naging additional confluence siya para malaman mo kung ano ba yung ginagawa ng market. So, now, dito sa current price action natin sa daily, no? We're still in uptrend because this is our external low. Because itong low na to is nakapag-push ng price. Okay? At nagkaroon dito ng break of structure. So, this could be our external high dahil nagkaroon na ng change of character around here. No? So, nagkaroon ng push to the downward. Although, hindi natin mapapansin dito, no, sa lower time frame pa natin makikita yung change of character. Which is this one. For me, is this one. Okay? So, this is our change of character sa structure na ito. And break of structure, break of structure. So, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, we're currently in the downtrend. So, saan ba ito magi-stop? No? Saan ba possible trade mo for next week? Ang possible trade ko for next week is this one. So, since na-break na itong recent low, no? Na-break na itong recent low, ito yung recent high, and ito na yung recent low natin, no? Current low, supposedly, so internal low na siya. Okay? And na-break na yan na ngayon yung ating internal break of structure. Bakit siya internal? Dahil nasa loob siya ng big structure which is a higher time frame na external. So, yung mga nasa loob na structure niyan is internal. Okay? So, since na-break na itong recent low na to, is na-break na, tatawagin natin siyang break of structure. And, ililipat na natin yung external high dito sa structure na to. Okay? So, that could be our last line of defense. Okay? So, pag nagkaroon na dito ng change of character, pag na-break na itong recent high, no? Mako-consider na natin tong low na to na internal low. Pero dahil, since wala pa, ilatag na muna natin dyan and hintayin natin ma-build yung internal low. So, dito is napapansin natin na since andyan yung trend line, no? And additional confluence natin siya, pwede natin na ngayon ilatag yung fib retracement natin kung saan siya babalik. So, from this high up to the low. Although may space pa dito, no? Kung mapapansin nyo, meron pang space dito before touching this point na possible dyan siya mag-stop before retracement. Possible. Because hindi pa huminto, wala pang change of character and ang market is gusto niya lagi ng symmetry. Okay? So, hintay na lang natin siya mag-retrace. So, pag nag-retrace na siya, is din natin ilalatag yung fib retracement natin. Okay? So, yan ang hihintayin natin for next week. Euro USD, higher time frame, tingnan natin.
Higher time frame is since nag-touch siya dito sa FVG, na-push yung market pababa, 'no? So, tinanggal na natin 'yan. And nakakita tayo ngayon ng change of character because this is the recent low na nag-push ng market para ma-break itong structure na 'to. Okay? Okay, sa daily tingnan natin 'no, itong structure na 'to, na-push niya yung market 'no, yung recent high which is this one. And nagkaroon ng break of structure and then sa push na 'to pababa, sa downtrend na 'yan, is nagkaroon ulit ng CHOC, change of character, meaning from uptrend 'no, itong trend na 'to is naging na siyang downtrend. So, we are expecting na magtutuloy-tuloy yung market pababa because there's a confirmation na daily candle na 'to nag-close below. Okay? So, saan ba babalik yung market? Saan ba babalik yung price before continuing down? So, short term, pwede natin tignan itong external high na 'to since nagkaroon na ng break of structure. Internal high na 'to dahil nasa loob siya ng malaking structure. So, yan yung hihintayin nating balikan and gaya ng GBP/USD, ilalatag lang natin itong fib retracement natin after ng change of character. Okay? So, pwede ko ba i-trade yan? Kasi matagal ako maghintay eh. I mean, matagal pa hintayin bumalik dito. Pwede ko ba i-trade to? For me, pwede mo i-trade yan as long as magiging maingat ka. And kapag ka umabot na dito sa half ng fib retracement natin, huwag ka nang magte-trade dito. Okay? Huwag ka nang magte-trade dyan. So, pwede dyan siguro, short term, short term na trade is ma-break ito, recent high. So, since meron ditong internal break of structure. Internal break of structure and then hintayin mo lang ma-break itong high na to. And then, pag nahintay mo na siya ma-break, hintay ka ng retracement, dito ako pwede mag-buy. Okay? Yan yung pwede mong isang setup. Pwedeng isang setup yan. And then, pagkatapos ng siguro stop ka na para paghandaan itong next trade mo, which is this big trade. Pag nabuo na yung internal low nyo, yan lang yung trading range nyo as of now. Kasi maraming nalilito na saan ba ako titingin. Kailangan magte-trade tayo based dun sa higher time frame. Okay? Kasi mas malaki yung chance mo na manalo ng trade. Okay? So, kung downtrend to, pwede kang mag-scalp dyan. So, kung gagamitin mo to, 15 minutes, kung gagamitin mo tong parallel channel, pwede yan. Okay? Kasi scalper ka naman. Or, yan. Pwede mong i-maximize itong mga points na ito. Pero, kailangan mo lang maging maingat. Yun lang. Kasi applicable naman siya for iba't ibang time frame. As long as, syempre, align ka dun sa trend or sa overall movement ng price. So, ito yung hintayin ko for Euro-USD. Siguro next week. So, ready na ako kasi, alam nyo, ang good thing kapag nananalo ka ng trade is, parang nagkakaroon ka ng, naghihigpit ka dun sa capital mo lalo. Kasi alam mo, meron kang magandang pwedeng hintayin na trade at pwedeng maulit yung pagkapanalo na yon. And yung trade ko na yun yung pinakamataas na risk-reward as of now na nakuha ko. 11.9. So, hindi naman siya full TP kasi nag-partial TP ako around 6 RR to be sure na meron ako may uwi.
And yung ibang natira is nakakuha ako ng $275. So not bad, 'di ba? Hindi na masama 'yun kasi I'm just risking $100. So 'yun lang para sa Euro USD. So, meron akong nakita dito sa USD CHF na possible trade kasi napansin ko is yung USD CHF sa daily is downtrend talaga siya. So, makikita nyo, external high niya is this high. So, yung high na to is na-break itong low na to. Okay? So, ayan yung current high na naka-break ng structure. So, kung ilalatag natin yung fib retracement natin is ando din siya ngayon sa golden zone natin. Okay? So, since nasa golden zone na siya, ang hihintayin natin dito sa 30 minutes or 15 minutes is yung change of character. So, ito yung recent low natin na kailangan ma-break. Okay? Pag na-break yan, paano ba natin to ginagawa? Pag na-break yan, hanap tayo somewhere here ng FVG. For sure, kinabukasan pa yan. And kuha ka dito ng FVG and trade to the downward. Hanggang possible TP mo dito is this low. 'Di ba? Ang ganda nun kasi sobrang liit ng ano mo, ng stop loss mo diyan. 'Di ba? 20.93. Bakit malakas loob mo mag ganyan? Kasi overall downtrend siya. Ayan, no? Kaya malakas talaga yung chance na makuha mo to. Kahit na uptrend to, kita nyo? Kahit na uptrend siya, pero kung yung overall trend naman sa higher time frame is downtrend, mataas pa rin yung chance mo. Okay, pero ayun, nasa sa inyo na yon kasi merong mga demand zone somewhere here, no? Kung i-aano natin, gagawin nating specific kung saan yung demand zone. Ayan. Ayan yung last demand zone. So, before, ito yung demand zone. Pero after ng change of character dito, no, nagkaroon ng change of character, tinouch niya itong demand zone. So, this is already mitigated. So, ang last demand zone mo is this red candle before pushing up. And red candle hanggang itong down. So, kung ibababa pa natin yan, ayan. Ayan siya. Pero parang mitigated na rin siya, no? So, mataas yung chance na makakuha ka talaga ng magandang trade dito. Since mitigated na siya, meaning, hindi nagagana na mag-bounce pa dyan yung price. No? Pag punta dyan, baka mag-bounce lang ng konti since resistance na rin siya and mag-trade to the downward. Pero we have to be safe, no? Pag tinitrade natin yung ganito kalalayo, kailangan alam natin kung paano gagana or kung kailan may invalidate yung trade mo.